And good evening or good day sa ating viewers for tonight or today, whatever time you are watching this video. So, welcome to another session of Timeless Diwa Talks. So for this series, we tackle some very timely topics that are relevant to each and every one of us. And for tonight, our topic is the soul in the age of artificial intelligence. So, ngayon po, ang ating guest speakers ay sila Sir Ramster Bautista. So, si Sir Ramster po ay isang computer graphic designer, very familiar with AI. And our second guest speaker is Sir Paul Ray Lara. Sir Paul is a longtime meditation teacher. So, yan. Sir Lou, good evening. Good evening, everyone. Ayan. So, let's jump right in sa ating talk for tonight. All right. So, para sa inyo po, ano ang current view nyo dito sa AI sa panahon natin ngayon? So, nauuso, usong-uso ngayon ng AI. So, para sa inyo, yan, ano yun po yung masasabi nyo dito sa ngayon? Let's start with maybe Sir Lou bilang aking co-host. Ako kaagad. Pwede naman, Sir Paul. Ah, sa akin, sa ngayon, medyo neutral pa naman. May, may, may advantage at disadvantage pa rin naman yung technology, yung AI. So, maraming hindi sabay at meron din namang nakakasabay din at meron ding mga taong nako-confuse o marami ring mga taong tawag dito masyadong dalang-dala sa AI. Marami, Ayun, actually. Kahit sa picture pa lang, di ba? Oo. Mapapaniwala na agad. Kasi lagi ko nakikita sa Facebook yan eh. Dahil gusto nilang mas maganda yung itsura nila, di ba? Gagamit sila ng AI, di ba? Which is hindi naman masama, di ba? Para nga naman mas pleasing, di ba? Sa iba. Pero sa'yo, Sir Paul, ano yung naging observation mo lately sa AI, sa gamit nga ng AI? Good evening, Miss Ni and Sir Louis. Okay ba yung audio ko before I start? Yes, sir. Okay naman. Opo. So, ang akin sa view ko sa AI, katulad rin ng sabi ni Sir Louis, pero like, like it seems to be neutral right now. Pero parang I tend to see uh, siguro in the future yung paggamit natin ng AI na using that will be requiring more, like, let's say, alam mo yun, yung mga data center for that. Mm-mm. So it will definitely consume more energy, Mm-mm. like para ma-process lahat yon. Mm-mm. So instead of like our self thinking about it, like using our brain, which is Yes. very konti lang yung i-require na Energy. energy. Not like, it's not like in AI, kailangan ko, alam mo, yung mga big data center for that. So, and marami pa actually akong nakikita, pero hindi naman kasi ako expert on that. But, let's see. I'm right now, siguro, pwedeng yun pa lang inaintindihan ko. May mga sabi nga ni Sir Lou kanina, can be positive, can be, there's pros and cons. So, Mm-mm. let's see. Siguro. That's my view on that. Tama. Kasi marami na ring mga activists nga eh na nagsasabi na wag mo as much as possible wag kayong gumamit ng ChatGPT or ng ibang mga AI tools kasi nga malakas yung konsumo nila ng energy. And sa side mo naman, Sir Rams, lalo na sa art, as in very controversial din ang gamit ng AI. So
So far on your field naman, paano po yung observation niyo lately? Sa art, malaking tulong siya. But may mga limitation siya. It means na may limitation yung paggamit in terms of ethical use. Mm. So, pag ginamit mo siya, mas lalong ma-expand yung ideas mo, mas magagamit mo na yung mga ideas mo, mas ma-organize mo siya. Mm. Pero yung gagamitin mo siya sa mga bagay para makasira sa iba, ayun yung limitation. Mm. So, ayun yung stand ko sa AI. Pero malaking tulong siya lalo na sa mga limot-limot na. Mm. So, magagamit mo siya sa pag-remind sa Mm. ng mga bagay. So, pagdating naman sa technical, pwede mo kasi siyang i-connect din sa mga sa personal device mo, lalo na kay Siri. Pwede mo Mm. siyang i-connect. Then, ayun, bawa, inutusan mo si Siri. Siri, can you search this AI? So, utusan niya yung AI search niya yun, kung ano yung mga news. So, ayun yung gamit niya sa akin sa daily consumption ng ating. Pero again, yun yung kailangan may limitation siya. Mm. Ayun yung Yeah, that's a very good point kasi nga yung word na ginamit mo, sir, 'di ba, ethical use ng AI na tama na dapat may limitation tayo sa paggamit. Kasi 'di ba, when it comes to like the basics of using AI, like for me personally sa work, ginagamit ko rin siya bilang mapabilis yung trabaho. Pero yun, kasi nga yun yung basic na gamit mo sa AI. Pero pag yung aabot ka na sa punto na gagamitin mo na siya kasi wala kang kausap, 'di ba? So medyo doon na nagtatalo yung ethical na use nun, 'di ba? Kasi yung iba mas lalong nako-confuse dahil nga hala nila totoo na yung kausap nila. Ah, I'm pretty sure si Sir Lou may narinig na rin about dito na like most din sa atin, 'di ba, yung tungkol sa balita na yun nga masyadong na confused dun sa AI na kausap niya, na akala niya tao na napapaniwala na. Oo. Oo, marami marami tayong mga nakikita, naririnig na mga stories na masyadong madadala talaga sa nangyayari sa artificial intelligence nga. Kasi doon parang doon na sila nakadepende talaga yung mga ibang tao. Kala nila alam may tao na doon Mm. doon sa kausap nila. Ah, yung ginagamit ko rin ah, yung mga AI apps na pwedeng magamit sa work na related kasi nasa graphic design related naman din yung work. Kumbaga hindi ko maiwasan na talagang merong talagang gusto mong mapadali, di ba? Mm. So may advantage siya, ah, gusto mong mapabilis, di ba? Gusto mong mapabilis. Pero dahil meron tayong knowledge about it na ano yung paano siya nag-work. Mm. Ibig sabihin yung basic na wala naman talagang tao diyan, it's a program, di ba? Di ba? So kaya ah, hindi ka masyadong nadadala dun Mm. ah, sa laro ng artificial intelligence. Pero marami pa medyo malalim pa yung actually yung ah, maging punto natin dito. Actually, ano lang naman yung ano natin, para magkaroon lang tayo ng linaw kung anong kaibahan nung
may real intelligence. Sino ba Mm-mm. may real intelligence? At sino yung may ano yung artificial intelligence, di ba? Mm-mm. So dito establish natin based doon sa natutunan natin sa meditation process, uh, sa philosophy na narinig din natin about science of identity, about meditation, about the soul. So ngayon nag-surface na tong artificial intelligence. So maganda siya i-tackle din na para magkaroon tayo ng linaw na ma-differentiate yung dalawa, na merong artificial intelligence at merong real intelligence talaga, Mm-mm. or merong pinanggalingan din yung Mm-mm. so-called artificial intelligence, di ba? So si Sir Paul baka merong may dagdag. Thank you, Sir Louis. Yes, actually, baka yung mga tao iniisip nila na, let's say, yung phone nila, merong, matalino, parang gano'n, no? Kasi, intelligent nga, no? Pero, uh, dapat klaro rin sa atin na, since yung phone is uh, matter, no? Matter siya by itself, or let's say, yung computer, uh, hindi siya talaga magkakaroon ng intelligence. I mean, yung real intelligence. Yung mga nando na let's say, pag tinanong mo, where is the nearest restaurant, di ba? Masasagot nila. Pero that will be based on the data na in-input ng real person. So dapat, yun din ang katulad ng sinabi ni Sir Lu, no, na malinaw sana sa atin, no, sa mga gumagamit, sa mga kabataan, na it's not, the phone is not intelligent by itself. O the computer is not, intelligent in itself. No, there are people, real people behind that programs that gives the answer to their question. It's not like nasagot lang yung question mo, matalino na. No? Hindi ganon. Hindi ganon ang real intelligence. No? Minsan mali pa nga yung sagot eh. No? May mga nakikita tayo na pinagawa sa AI, tapos ang nilabas niyang, let's say, image is malayo yung sa ini-expect mo. So that is not real intelligence. So, sana natin, maging klaro sa mga gumagamit, lalo sa mga kabataan, na, their phones, their computers are not person that possesses intelligence. That should be clear. Yes, may So, yun pangalan lang. pa nga sir eh, di ba? May tinatawag pa nga pangalan na, Hey Alexa or Hey Siri. So, kahit na may pangalan Yun ang, sila, na ganun mo silang tawagin, gamit pa rin yan. At may taong nag-program yan. Yun yung importanteng maalala natin eh, di ba? Ma-remind. Kasi madalas nakakalimot eh. Um, Lalo na minsan, yung usong-uso, di ba? ChatGPT. Pag tinanong mo siya ng isang bagay, kahit nga Tagalog or like any dialect, eh kaya. That is, yun nga, di ba? Yung point mo, sir, na kasi it's programmed to be that way. Kaya sana hindi tayo masyadong madala ng mga AI na sumasagot sa atin. And yun, talking about real intelligence, di ba? Parang, ano ba, ano ba talaga ang real intelligence? Mabalik tayo doon sa point na yan. Kasi nga, pinag-uusapan natin yung artificial intelligence, di ba? Like, paano ba natin maaalala na, like, paano ba natin mariremind sila na, oh, ito yung totoong intelligence, ito yung artificial. Paano ba natin mapapaalala sa kanila yun, Sir Paul? Nice question, no? Maganda ma-define natin. Yung intelligence ay, it's an energy also that only a person has, no? Na isa yun sa, let's say, I'm
sa science of identity, matututunan natin yung kung sino talaga tayo. I am the person. I'm not this body. This body is material, and this body is gross. I mean, nakikita natin, gross physical body. And meron isa pa na nagko-cover sa atin sa spiritual being, sa eternal spiritual being, and yun yung subtle material body, and that is composed of false ego, mind, and intelligence. So meron tayo nun, tayo yung, bilang a person, as a person, meron talaga tayong intelligence. Okay, but now we are covered with this material intelligence, no? Again, na tayo lang ang meron, no? Ngayon, yung na-encounter natin at tinatawag na artificial intelligence, yun yung program, as nasabi mo kanina, na tao rin ang gumawa na may intelligence. No, kaya nako-confuse yung mga tao na, parang, halimbawa, right now, di ba? Meron ng, hindi lang basta computer ginawa na ng robot right? Di ba? Lalo na sa Japan, no? Tapos parang pag kinausap mo, parang, taon-taon na to, parang gano'n. I mean, meron pang isa, ewan ko pamilyar karon sa isang robot, pero parang half body lang siya or something. Binigyan pa siya ng citizenship. Na familiar ka ba? I don't know. I'm not sure kung sa Abu Dhabi ba or somewhere in the Middle East. No, binigyan siya ng citizenship, and that is actually misleading. Yes. No, it's a misleading kasi parang they are treating the robot as if a person. So kung tatanggapin natin yun, kung tatanggapin mo yung robot na yan as a person, papunta ka na rin doon sa pagtanggap na tayo is a complex robot also, and that we don't accept. Intelligence, and the one that they put in the robot, let's say, are the ones that we made, no, ng mga real person. So nag-go na sa boundary ng reality between a person and matter by itself that appears to be a person, that appears to be intelligent. So yun yung nakikita ko na very dangerous on that side. So sabi nga kanina, it has pros and cons. I do believe that. But kung tatanggapin mo na yung robot na, na may AI, na matalino, tapos, ewan ko, diba, parang meron pang na mas magiging matalino pa siya sa atin. Parang ganon sa humans. So may ganon as if magiging matalino. It cannot be. No. So yun. Tama. And parang reminder din na although yung nagagawa kasi ng AI, di ba, more on pattern recognition lang naman talaga, di ba? Doon lang talaga sila mag-i-evolve. And us, as the real person, di ba? Na yung nabanggit ni Sir Paul kanina about the science of identity, which is na-discuss na rin natin on our past talks, and just a reminder na iba kasi talaga yung person na inside this body versus yung pinoproject nila na person-ish kasi nga, 'di ba, nakakapagsalita, hindi porket nakakapagsalita, 'di ba? And hindi naman siya nag-iisip ng sarili niya, pinrogram siyang mag-react ng ganun, 'di ba? So using nga yung mga natutunan na natin so far, and also maybe as a reminder on the science of identity of yung para mas lalo nating ma-differentiate, 'di ba, kung sino yung artificial versus the original original or the real, 'di ba? Magandang ma-remind din tayo talaga na kung sino talaga tayo, the spirit soul living inside this body. And that is also yung laging ini-emphasize natin dito, 'di ba? Sa Timeless Diwa project.
So, when it comes to science of identity, Sir Louis, do you have anything to add bukod dun sa nabanggit ni Sir Paul? Oh, yes. Yung nabanggit ni Sir Paul, napakagandang point yun regarding sa you're not his body, uh, and yung real intelligence na galing talaga sa person. So, yung yung artificial intelligence, merong ano kumbaga yung technology naman kasi tawag dito, nag-evolve time to time, di ba? Noong unang panahon, medyo hindi pa ganun ka high-tech yung mga gadgets natin noon, di ba? Parang ang gusto lang naman ang gustong ma-solve ng technology is yung problem ng isang tao, di ba? Yun yung parang kaya sila nag-iimbento ng isang bagay na pwedeng maging business, di ba? Mm. Pwedeng maging business para ma-so-called matanggal yung mga medyo hassle sa buhay, di ba? Mm. So, noong unang panahon, medyo hindi nga nagkakagulo, medyo ano pa lang, ang gadget pa lang siguro, television, di ba? Tapos may relo, di ba? Pero yung tao nagdi-design ng mas Advance. advance, Mm. pero akala nila ma-solve nga nila yung problem. Ma-solve nila yung problem sa kung ano mang pagkukulang sa buhay, di ba? Pero napapansin natin ngayon, parang hindi nung na-invento na yung mas high-tech na gamit o technology at pumasok na nga yung AI. ah parang mas tawag dito, mas lalo naging complicated. Hindi. Kumbaga, kala mo na padali, mas lalo naging complicated kasi yung iba napoprostrate, nadidepress, di ba? Dahil yung computer na lang laging kausap eh. Computer na lang laging kausap. Siyempre, hindi siya living entity. Hindi siya soul. Yung soul tayo, di ba? Yung soul na nandiyan sa physical body na to. Tayo yung mga living entity kung tawagin, or spirit or soul, or sa Sanskrit atma. Okay? So, tayo yung nakatira ngayon sa temporary body na yon, na ito ngayon, at nasa temporary age din tayo kung saan nandito yung so-called artificial intelligence na kung saan na-invento ng mga taong may intelligence talaga. 'Di ba? Mga living entity yun, mga person na nag-copy na kung anong meron sa humans o sa mga living entity. Gumawa sila ng machine na kung saan tawag dito, kumbaga mag-copycat doon sa sa nangyayari sa mga tao, kung paano mag-isip, ganun, paano mag-react. Mm. Pero dahil nga ang missing doon, ang kulang doon sa machine na yon, wala yung soul, Mm. wala yung living entity, Mm. wala yung spirit, wala yung atma kung tawagin, wala yung. So kaya nga yung taong nakikipag-relate lang talaga sa gadgets, sa phone, sa AI, sa kay ChatGPT, hindi talaga masasatisfy kasi wala naman yung soul doon eh. Wala talaga. At hindi lang 'yon, hindi rin siya God. Hindi rin siya God, 'di ba? Walang supreme soul, walang supreme spirit. So, 'yon, ang kaibahan, meron yang ma-amaze ka rin naman talaga pag nag-search ka diyan. Ang bilis ngayon, ang kagandahan kasi ang pinagyayabang kasi ngayon, ang bilis kasi ng information eh, 'di ba? Ang bilis sobra. Dati Google, tuwan-tuwa na tayo, marami na kaagad tayo masagap na information, 'di ba? Parang ang dami na kaagad na lalabas. Pero ngayon, ang bilis niya mag-analyze. Kumbaga yung mathematical niya, yung algorithm niya, mabilis mag-crawl. Nandiyan na kaagad yung information. At yung intelligence nga, yung so-called intelligence,
yung kung paano mag-respond dun sa question mo. Mm. Yun eh, paano siya mag-respond. Pero ang kaibahan, dun sa machine na yun, tinatawag nga nilang machine learning nga eh. Kasi pwede Mm. mo siyang, pwede mo siyang ma-train, so Mm. complete, di ba? Di ba? Si Remster medyo familiar din dyan. Mm. So, yan. Ang problema, yung missing talaga yung soul eh. Kagaya natin, may machine tayo, ang kaibahan natin, mayroong spirit or soul. Mm. Ngayon yan, nag-uusap tayo, based on sa soul eh. Mayroong living entity. Pero yung robot, pag-usapin mo, walang touch of love, walang touch of yung soul to soul or yung kanyang feelings, yung kanyang empathy, 'di ba? Mm. So, yun yung yun yung wala. So, hindi medyo siguro may common sense naman yung mga tao na says, oh, robot naman talaga yan, walang ano. Pero hindi minsan ang problema kasi parang tawag dito dahil hindi ganun kalalim yung understanding natin, Mm. parang ang nangyayari, parang wala nang kaibahan yung robot at saka Mm. yung tao, di ba? Mm. Parang, Yung at person. tinuturo na rin yan nakukondisyon na rin tayo, tinuturo din Mm. which is yung philosophy nga, yung idea na matter only theory. Well, lahat Mm. na nandito matter, wala namang Mm. spirit, di ba? So, yun, napo-program yun. So, yun yung parang delikado. Si Mm. Remstor baka meron pang may madagdag. Ano ba yung Yes. mo sir? Yung Ano, sir? in practical mo dun sa related dun sa work mo. Ano yung sa buhay mo yan as a artist, as a graphic designer, Also as a uh, father, 'di as ba? a Kasi father, nasa tech uh, era na talaga tayo ano na ano yung mga nangyaring ah anong epekto or ano yung mga naobserbahan mo? Sa tingin mo, ano obserbahan mo, sir? Ayun, sir. Number one, agree ako sa sinabi mo na business model lang talaga siya. Oo, oo. Kasi yun nga, binuo lang naman talaga siya para sa atin na makuha yung mga information na gusto natin makuha. Pero yun nga yung number one din na tanong kung totoo ba talaga yung lahat ng information na nakukuha mo sa kanya. So yun nga, natitrain siya. So yung lahat ng data na nilalagay mo doon, yun din yung bigay niya sagot. Nakadepende doon sa data na nilalagay. Pero yung mga yung sagot niya, based lang rin sa data ng iba't ibang tao, pinanggalingan. So, napakalaking factor din yung pag-check kung totoo ba talaga yung mga data na pinipili mo sa'yo. Mm-hmm. Pero ngayon sa bagong GPT-5, meron na siyang uh, uh, yung link kung saan galing yung data. So pwede mo na siya i-check kung trustworthy ba yung data na ito. Then ang nakakatakot lang dito is yung data privacy. Mm-hmm. Number one, yung data, lalo na kapag, syempre, feeling mo yung kausap mo, bago may kausap ka, feeling mo, totoo siya, di ba? So, nag-input ka doon ng mga information about sa'yo. Mm-hmm. Hindi natin alam, minsan, yung nilalagay natin doon na data natin is naka-recognize sa isang malaking database kung saan nakakollect na nila yung data natin. So, yun yung sa mga danger sa paggamit ng data. Nasabi mo na sa kanya kung ano yung pangalan mo, kung ilang taon ka na, kung lahat ng data. So, in the future, baka magamit sa'yo yung data na nilagay mo na hindi, minsan, hindi ka na conscious na ilagay mo pala na hindi ko ka nakatira. So, yun yung mga danger sa paggamit. And then, yun nga, kapag, di ba, sa pag
tanong ka ng tanong sa kanya, parang naghahanap ka ng ano hindi ka masatisfy eh. Naghahanap ka ng sagot eh, di ba? Parang di ka masasatisfy sa kanya kasi ano eh, yung binibigay niya sa yung information niya, ano lang, kung ano yung meron siya. Pero wala siyang yun yung empathy. Kung minsan harsh siya sumagot sa iyo eh. Pero ang kaya niya binigay yun is para lang din para siyang uh, masatisfy lang yung feelings mo na may kausap ka. Parang okay, ito yung sagot niya. So, after no, nabigay na yung sagot sa'yo, parang empty yung yung So, pero sobrang parang bilis. parang pinapacify Sobrang lang bilis. talaga eh, no? Kung ano yung at the moment yung hinihingi mo. Yun din yung ibibigay niya, di ba? Pang-pacify lang. So, yung punto mo, sir, na wala kasi yung social aspect, di ba, na yung totoong connection, emotional. Kasi, ano yan eh, di ba? Program yan, wala naman talagang emotions yan, di ba? Or maybe they can inject emotions at some point kasi nga, di ba? Ano naman yan eh, mapapaniwala lang nila. Pero, um, tayo bilang meron na tayong background, 'di ba, nung natutunan natin sa meditation, parang ano yung ma-advise mo, 'di ba? Parang siguro sa anak mo, 'di ba? At one point tatanong 'yan, 'di ba? And tayo equipped kasi tayo nung somehow meron tayong um idea na kung sino talaga tayo. So for you, parang paano mo siya i-share kumbaga sa anak mo na using yung natutunan natin about yung science of identity, di ba? Kung sino talaga tayo. Ano yung simpleng way ba para ma-remind lang sila na yeah, AI yan, hindi naman yung talagang person. Sa totoo lang, challenging siya eh. Sa ngayon, hindi ko muna siya masyado i-expose. Lalo sa anak, hindi ko siya i-expose sa ganito AI. Pero minsan nagtatanong siya Mm. na yun nga, kasi na ano niya, marunong na siya mag-design na babasa yung GPT, tinatanong. So, uh, pag tinanong ng ganun, ang pabiro ko na lang sinasabi sa kanya, robot siya na knowledgeable. Yun lang yun. Pero yung kung paano siya gamitin, sa ngayon hindi ko po siya in-expose. Pero pag medyo nag-mature ko siya, baka mas maano ko sa kanya na maayos, explain ko na maayos. Itong bagay na to is isa lang talaga siyang tools. Hindi tayo pwedeng ma-attach. Kumbaga magagamit natin siya some point, pero hindi natin siya magagamit sa mga lalo na sa magiging cause lang siya ng confusion. So, yun yung Kasi maraming sa mga kabataan din ngayon na parang yung sa social aspect naman ng issue ng AI, di ba, na kapag kailangan nila ng advice, di ba, na oh, they turn to, yun, nagchat-chat sila sa ChatGPT or any other, minsan Claude AI ata, or basta kung ano man yung available na AI sa kanila, di ba? And isa sa mga parang yung immediate na naalala ko lang is yung association, 'di ba? Yun yung mas kailangan natin as a real person, as a spirit soul. Kasi mahirap naman kayo pag-associate sa computer, 'di ba? Wala ka namang mapapala diyan eh. So may iba ka pa bang ma-share about doon or maybe Sir Paul on sa point na yun ng social issues na maaari or parang nangyayari na nga eh, 'di ba? Ngayon with AI. If may madadagdag ka pa. So, Paul, Ah, actually, kailangan natin na malaman talaga yung nature ng natin as a person, and that is the need to love and be loved. Okay? So as far as AI or robot
robot or, yung mga yon, ah, hindi tayo, uh, hindi sila makakapag-relate ng ganoon as a person. And kung hindi, ah, actually, kahit tayo dito, di ba, we're looking for, love. We're looking for acceptance. Gusto rin nating na magmahal. You know, ang kailangan malaman natin ang real dapat nating ma-develop is yung ating relationship with the supreme person, no? Yun talaga yung kailangan natin. Kahit na actually, kahit na magkaroon tayo ng relationship sa real person, uh, it will not really satisfy us. Ang hinahanap natin is yung ating loving relationship with the supreme person. Yun yung talagang real function natin, to be engaged in that relationship. And kasama doon is yung ating relationship also with other living entities. Ngayon, as far as yung AI, kung makikipag-relate tayo, lalong hindi na, lalong hindi na tayo masasatisfy nun. So, lalo tayong mapoprostrate, no? Tapos, we keep on looking, but, yun ang dapat natin matutunan eh. Yun ang tunay na intelligence. No, hindi yung, let this be clear, no? Yung so much information is not equal to intelligence. Diba? Sobrang, ang daming, hindi porket ang dami mong impormasyon, matalino ka na, real, ano na yun. No. It's how you use it. Diba? It's how you use it. Na kung paano mo i-apply yung mga information na yun sa real situation mo. Paano mo makikilala yung sarili mo. Yun ang unang-una eh. Now, dito sa Timeless Diwa, ang natutunan natin who we are, who we really are. Ngayon, sa dami mong information, di ba? So, ang bilis mo lang, type ka sa Google, ito yung sinasabi niya. So, pag minsan may kausap ka meditation, type niya na ganito. Ito yan, parang as if, lahat na ngayon ganun eh. Di ba? Parang, alam na namin lahat yan. Mas maganda pa yung And mahirap yun na marami kang alam masyado na wala naman talagang natutulong sa atin. So, yun lang. It's a very, very good point and a very good reminder. Kasi, as a person, di talaga matatapos yung pag-search natin hanggang masatisfy tayo eh. And maganda yung point ni Sir na the only one that can really, really satisfy us is ultimately the supreme person or the supreme soul, di ba? And yun nga yung isa sa pinaka malaking sinishare ng Timeless Diwa Project is how we cultivate, di ba, our relationship with the supreme soul or the spirit soul sa maraming paraan, di ba? We have our different modes of meditation. So, anything to add, Sir Lou? Yun, isa pang point din, dapat din maging aware yung mga tao na yun, yung na-invento na mga AI nga, yung artificial intelligence na mga stuff, no? Mostly it's part of the business nga. Yung nga nabanggit kanina, yung na yun na maapektuhan din yung ating privacy nga, okay, na pwedeng makontrol talaga yung karamihan sa atin. Okay? At malaking epekto rin siya sa sa society natin na pwedeng gamitin siya as para manipulate yung society natin, di ba? Kasi nga nandun na sa kanila yung data ng mga tao, no? At yun, isa ring dapat natin maintindihan, di ba? Yung may targeting talaga yung mga naka-invento niyan,
mga naka-invento ng mga artificial intelligence na mga stuff na like ChatGPT, or kung sa Facebook man ginamitan na rin siya ng AI, or sa Instagram. Lahat na ngayon ginagamitan siya ng AI para mapabilis, pero yun nga, ang ano ngayon kasi parang ano eh, parang para i-target nila kung ano yung ah, kailangan ng tao, na hindi naman talaga siya kailangan, parang yung desire desire ng tao, no? Ay yung para i-cater yung desire ng tao. Ano ba yung desire ng tao? Desire ng tao may pagchismisan. Okay? Di ba? Desire ng tao, di ba? Yung parang defects ng tao pagchismisan. Merong mga ano diyan, merong mga apps diyan, merong mga buttons diyan na pwede mong ipindutin para mapunta ka doon, di ba? Ano pa? Ano yung desire ng tao na gusto nila ng mga hate, gusto nila ng mga likes, mga emotions, ano? So, na-invento yung apps para din na magkaroon ng ng engagement, at magkaroon ng engagement yung tao, at ayun, hook up. Mm-mm. So, na-hook up yung mga tao doon. So, it's a money. Kung habang na-hook up yung mga tao, may pera. Na-hook up sila doon. So, maraming mag-engage doon sa app na yun, papasok. So, ayun. Ang tao, talaga tayo, emotionally, tayo, dito, parang drive eh. Yan, na-invento yung mga buttons, di ba? Mga emojis. Di ba? Merong mga like, Mm-mm. dislikes, at anger, or Mm-mm. hate, or love, or fear, di ba? Mm-mm. Kasi nga, napag-aralan talaga nila Mm-mm. na pwede tayong kumita dito sa emotions ng tao. Mm-mm. Okay, pwede tayong kumita. So, ang tao naman, syempre, nadadala doon sa ganung kasi iba yung drive noon eh. Iba yung drive na ito na yung chance ko na isasabihin ko na ito yung ko, yung hinanain ko dun sa taon ko, pindog din ko ng pinito. Ngayon, ang problema dito, dahil nga na overwhelm tayo, or na napasok tayo dun sa mundo na yun eh. Kala natin yun na yung mundo eh, 'di ba? Parang yung meta world, 'di ba? Yung nandun na tayo sa mundo na. Actually hindi pa nga meron silang gustong invento na talagang yung AI na kung saan naka ka na talaga nasa so-called meta world, 'di ba? Na pumasok ka talaga dun Mm. 'di ba, hindi lang panaginip lang 'yan. Na so-called virtual reality. Mm-mm. Papasok ka talaga dun sa so-called virtual reality daw, which is illusion talaga kasi Mm-mm. wala namang reality. It's all about it's all a play of data, images, sounds, lahat Mm-mm. nandoon. So, uh, ipapasok ka pa doon. Mas matindi, mas matindi pa eh. Kasi ngayon, dito pa lang, scroll ka pa lang, di ba? Scroll pa lang, nakikita mo pa lang yung nangyayari sa kapitbahay mo, sa mga friends mo, dun lang. Pero itong i-inventohin pa nila, although may nangyayari naman na, di ba? Na kuha ka ng gadget at papasok ka sa virtual world. Parang mas malalim na na illusion eh. Oo, doon na kayo mag-uusap, doon na kayo mag-gathering, doon na kayo mag-iinuman, doon na kayo, doon na kayo, pare, matindi. Online nyo. Online. Nandun na lahat. So, imagine mo siya, malungkot na nga yung buhay nyo, nagsama-sama kayo personally, face to face, di ba? Kahit ngayon, papasok pa kayo doon na, syempre, imbentohin nyo, dapat maganda ang dating, maganda yung Mm-mm. environment nyo. Mas Diba? inviting. Yes. Mas inviting, maganda yung mga paligid, mga kung gusto mo yung mga kasama mo, puro pogi, puro magaganda, pwede ka mag-join in ng mga ganon.
So Mm. lahat ng mga gusto mong fantasy, ipasok mo talaga sa ron. Mm. 'Di ba? So medyo mas malalim yung world na kung saan na mas deeper yung fantasy niya Mm. na which is yun nga yung pag-uusap nyo na nakikita mo, oy nandun yung so-called yung tinatawag nilang avatar, di ba? Parang Mm. nandun ako. Parang hindi naman talaga ikaw yun, di ba? So mas yun yung medyo mas lalalim na mas delikado in a sense na pag hindi ka aware sa sarili mo kung sino ka talaga, 'di ba? Mm. At papasok ka talaga dun sa mundo na mas mag-identify ka sa mind. Mm. 'Di ba? Yung mind natin, hindi naman tayo 'yun eh. 'Di ba? Na problema nga tayo, hindi sa mind natin, wala pa tayo dun sa so-called meta-meta na papasok dun sa virtual world. Problema na tayo sa kakaisip natin sa mga problema, mga ano. Ngayon, pag pumasok ka pa doon, it's uh, may delikadong pwedeng mangyari na ikakadagdag talaga sa Confusion talaga. confusion ng tao or ma-hook up ka lalo. Mm. Okay? Kasi nga mas ang tao gusto niya mas mas maka-escape eh. Mas maka-escape Mm. sa so-called sa reality, sa sufferings, sa Mm. mga nangyayari, 'di ba? Sa paligid niya, sa bahay niya, sa school niya, sa office niya, Mm. gusto niyang mag-join in doon, mag-hook doon para so-called makalimutan niya or so-called maiba yung mundo niya. Pero yung problema, hindi siya nga totoo eh, 'di ba? Hindi naman siya real. Eh. Mm. So, nangyari, mas lalong mas na ano ka, mas lalo kang na-attach doon Mm. kasi habang habang nagko-contemplate ka, 'di ba? Nasa Vedas 'yan eh, nasa Vedic yan, 'di ba? Na may Vedic text diyan sa Bhagavad Gita. Na habang mo raw tinitingnan yung isang object of the senses, yung mga nakikita mo, lalo kang nagiging attached. Mm. Okay? Pag 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 naging attached ka, nagki-create siya ng anger, 'di ba? Tapos hanggang sa uh, mabibewildered yung memory mo. Okay? Then, intelligence is lost. Yung intelligence mo na, yung sarili mong talino, malulost eh. Mm. Then, hanggang sa hindi mo na alam kung anong mas maganda para sa'yo. Di Mm. ba? Hindi ano mas maganda para sa'yo, para sa kapwa mo. Kasi nasa lost ka na dahil contemplate ka ng contemplate doon sa sa mga bagay na yon, lalo na yung material sa material na bagay lang. Mm. At yun nga, ano ba yung mga pwede mong enjoyin ng mata mo, enjoyin ng tenga mo, di ba? Yung pandama mo, yun ka lang nakabase lagi. So medyo kaya yung nakaimbento, sila yung kumikita ng gusto talaga dahil yun yung gusto ng tao. Yung gusto ng tao eh. Yun yung gusto ng tao pero actually maraming maraming nagrereklamo mga parents sa US, lalo na sa yung masadong na hook up Mm. yung mga kanilang anak sa social media, sa mga any stuff sa internet na kung saan hindi nila na makontrol. Mm. Hindi nila makontrol. Ang hirap kasi pag tinanggal mo yun, parang tinanggal mo ng buhay yung mga bata. Parang wow! Parang, parang grabe, makita mo isang video na binato ng bata, tinanggalan siya ng gadget, di ba? Binato tapos ipag-away na. So hindi nila makontrol ngayon yung bata. Hindi na nila Mm. makontrol, hindi na nila kasi na-hook up at iba pa di ba na-exploit yung isang babae na nakipag-chat lang dahil nga sa katingin niya dun sa social media
Merong nag-message sa kanya hanggang sa na ano na siya na parang ano bang tawag doon, yung parang na-control yung kanyang ano, yung Mm. kanyang yung kanyang isip niya na Mm. parang Mm. hypnotize, di ba? Parang, uy, napasugod dun sa isang lugar na kung saan nag-meet up silang lalaki. Hanggang sa na-exploit, na-rape siya. Mm. Di ba? So, doon lang yun, sa technology, doon lang sa gadget lang sila nag-start eh. Pero, tinake advantage din ng tao para Mm. maka-exploit. Yun yung mga danger eh, doon sa so-called na na-invento rin. So, kaya nga, yung mga parents, uh, dapat aware sila. Dapat aware sila dun sa sa mga ginagamit ng mga bata. Okay? Ginagamit ng mga bata ng mga gadgets sa ano nila, ano meron diyan. Kasi ang mga bata napaka ano eh, parang ano pa lang sila eh, parang tawag dito. Sensitive pa yung ano nila, kumbaga fresh na fresh pa lang yung kanilang mind, hindi pa Mm. masyadong uh, excited pa sila sa anong mga visuals na nakita diyan, di ba? Mm. Kaya sila mabilis madala. So yun lang, yung parang maano lang natin na yung purpose niyan behind that is part of the business in this world na para uh, well, yung excuse ng mga naka-invento niyan para daw siyempre, karoon ng progress yung mga tao, ma-so-called ma-alleviate yung kanilang 'di ba? Yung kanilang so-called suffering or hindi lang sa ano parang yung kulang sa buhay, kulang daw, 'di ba? So, pero actually yun yung purpose nun para dahil magkaroon ng ano, may ma-monetize din, ma-monetize Mm. talaga. Yes. Si Renster, baka may malagdag o Sir Paul. Ang galing na rin na ano ng naka-invento na ano, ng AI, no? So yun nga yung sinabi mo kanina sa review. So kino-control lang talaga tayo, no? In terms of yun nga yung excitement, yung dopamine para mapataas yung Mm. Oo. dopamine para yun nga na ma-illusion tayo sa ganitong bagay para mas lalo siyang tangkilikin, lalo siyang Mm. gamitin. Pero ang ayaw nilang doon is kinokontrol yung feelings ng tao para gamitin isang technology na walang feelings. Di ba? Yes. Ah, So, ganun siya. No? Pero somehow pag, halimbawa, tinanong mo siya, no, yung isang AI app na isang bagay, like for example, what happens after death? So, Mm. yun nga, ang isasagot niya sa'yo is something na malungkot kasi ang information lang rin na ano sa kanya na nangingibabaw is matter lang tayo. Mm. So, yung ano, parang lalo ka madedepress din na syempre may hangganan naman talaga yung buhay ng tao. At some point, di ba, yung body mawawala. So, parang pag yun yung sinagusto, pag masyado kang attached kay AI or masyado mo siyang ginagamit, parang madedepress ka pa sa mga sagot na yun. So, Mm. yun yung ano, yung kung paano mo siya gagamitin. Kaya napaka-importante yung mag-introspect ka, makapag-meditate uh, araw-araw natin na ginagawa. So, kumbaga maging part ng meditation natin sa isang araw, kumbaga magkaroon tayo ng introspection, ng parang silent ano natin moment na yun nga yung magkaroon tayo ng security kumbaga sa mga ganitong klase yung mga Mm. information. Mm. Yes. So, And yun nga, for me personally, yung security nga na yun, yung malaking bagay na naitulong sa akin ng meditation talaga. Kasi kapag wala, iba, kung hindi mo talaga alam kung sino ka talaga, ang dali-dali lang talagang matangay eh. Whether bata, matanda, di ba? Kasi hindi mo naman kayang on your own, di ba, mag-distinguish ng mga bagay na yan kung wala ka ng philosophy, especially practice, na totoong nakakatulong sa'yo na and yung reminder na kung sino ka talaga. So, yun. Napaka
malaman ng ating talk tonight. So any conclusions? Kasi for me, I'd like to close it na to remind everybody kung sino talaga tayo. Kasi yun yung magiging sandata natin eh. Like what Sir Repster has mentioned. When you introspect at the end of the day, kasi kahit mag-info overload ka, pag pinatay mo na yung gadget mo, empty ka pa rin. 'Di ba? So kung wala ka nung totoong knowledge or yung totoong kaalaman kung sino ka talaga, eh mahirap, madaling mag-spiral into depression and anxiety. And yun, kaya namin to ginagawa dito sa Timeless Duo Project para mas madali, 'di ba, para sa lahat na magkaroon ng totoong escape sa problema. Hindi yung escape into artificial intelligence, tas lalo ka lang malilito. So on that note, Sir Paul, any additional reminders for our audience sa usaping ito? Hello. Um, ah, Kailangan talaga ng ang real intelligence is knowing who we really are. Real intelligence is knowing what is the real problem of life. And that is birth, diseases, old age, and death. Okay, yung AI kasi sinasabi nila, like yung napanood ko lately, ito lang, kay Nas Daily. No? Sabi niya, one day daw itong AI can cure cancer. No? But kahit ma-cure nila yung cancer, there will be more other na, magpa-pop up na problema sa health. So, what is the real solution sa ating real problem? And that is knowing who you really are as eternal spiritual being. Temporary, mayroon tayong material body. Okay? But we are eternal, and our eternal function is to be engaged in the loving relationship with the Supreme Person. So that is real intelligence. No? Kung gusto natin ng intelligence, solve natin yung real problems of life. No? Yung ating own loneliness, yung ating own emptiness. Diba? Hindi siya maano ng artificial intelligence niyan. No? Ang real solution is yung ating uh, loving relationship with the Supreme Person. Yun siguro yung gusto kong final na masabi dito sa ating topic. Thank you very much. Thank you very Okay, much, thank you, Sir sir. Paul. Sir Lou. Sir Remster, si Sir Remster muna. Baka Sige. Sir Ramster, any final reminders for our viewers? may ano ka pa, dagdag pa. Sa AI, ano siya, ang pinaka-conclusion siguro, tools lang talaga siya na pwede natin magamit. Pero ang pinaka-importante is yung malaman natin kung sino talaga tayo, diba? Kung ano talaga yung purpose natin. And then, syempre, pag maaabot natin yung ganong knowledge, hindi natin kaya na tayo lang. So, kailangan natin ng tulong ng mga friends natin, mas nakakaalam kung sino talaga sila. And then, mas ma-share sa'yo na gusto yung knowledge na mararamdaman mo rin na hindi siya i-help, di ba? So, yung meditation, syempre, hindi ka naman nag-meditate din na ikaw lang. Nakikipag-connect ka kay God, nakikipag-connect ka sa Supreme Being. So, ito yung isang bagay din dapat natin i-achieve as a human. Kasi si AI, hindi naman siya human. Tayo, meron tayong pakiramdam. May ganong knowledge tayo na alam natin. Dapat natin ma-achieve yung goal natin. Makipag-connect tayo kay God. So, ayan. Thank you, sir.
Na-remind ako nung narinig kong lecture kanina. Yung grab natin yung opportunity bilang human being. Di ba? Grab natin yung Oo. opportunity to actually learn yung nasabi ni Sir Paul about real intelligence and huwag nating sayangin yung pagkakataon na to na mag-inquire kung ano ba talaga yung kailangan nating malaman at totoong makakatulong sa atin. Di ba, Sir Lou? Oh, yes. Oo. Yun nga, yung human form, actually very ano na 'to very complicated complex machine ano na na capable of inquiring of what is life, di ba? What is the purpose of living in this world? Why I'm suffering, di ba? What is real happiness? Ang aso, yung mga ibang living creatures na nasa ibang body, wala silang kakayahan na mag-inquire kung bakit sila laging pinapalo ng kanilang mga mga hater nila ng mga tao na pag nakita sila sa daan, di ba, pinapalo sila ng mga pinapalo sila basta na lang yung mga cats, di ba? Hindi sila nag-inquire, pupunta doon sa church o pupunta sa mga mental health centers para sabihin nila, Sir, bakit ba ang hirap ba dito sa mundo, no? So, hindi sila, wala silang kakayahan. They just endure the suffering, the pain na nararanasan nila dito. Pero hindi sila nagko-question. Nandun yung feelings, nasasaktan sila, umiiyak sila, 'di ba? Tatakbo sila. Nandun yung sentient beings eh. Sentient beings sila, the sense na natatakot din sila, nandun yung kanilang uh, parang yun nga, anxiety, yung fear, nandun din sa mga ibang living entity. Ano? Pero ang problema, hindi sa ganun kataas yung kanilang level of intelligence na talagang mag-inquire. Paano ba matuto sa buhay? Paano ba makilala ang Supreme Being or God? Di ba na alam ko mayroong pinanggalingan ng lahat, di ba? Alam ko meron akong tunay na tatay, di ba? Meron talaga kasi yung temporary dito, di ba? Temporary lang yung meron kang dito mga, di ba? Yung parents mo, sino ba yung totoo talaga kung pinaka real father, di ba? Yung ano. So, tayo nag-iisip tayo ng ganun, meron tayong kakayahan. Gusto natin ng real happiness, di ba? Na saan ba talaga mahanap? Di ba? So, yun yung parang lucky ka na meron tayong human form. Yung nabanggit na nila sir na lucky tayo na swerte na bigyan tayo ng human form of life na meron tayong kakayahan to seek answer. At yun nga, i-ano natin, i-practice. Kunyari, yung uh, kung nalaman mo yung sarili mo kung sino ka, like yung identity mo, uh, for example, hindi nga ikaw yung body, hindi ka yung katawan na ito, hindi rin ko yung isipan na yan, temporary lang yan na bumabalot sa iyo. So, gampanan mo yung natutunan mo, mag-engage ka sa spiritual practice din, di ba? Kakain ka ng spiritual food. Kumbaga, kasi spirit ka eh. Hindi ka naman masatisfy talaga sa material things, no? Material relationship dito sa world. So, hindi ka na satisfy kasi hindi ka naman matter by itself. So, tayo ay spiritual. So, kailangan mo rin, kahit tayo ay spirit, so you need a spiritual food. That's why we engage in practice na very spiritual, like yung mantra meditation, diba? It's a spiritual practice na once na in-adapt mo or in-apply mo sa buhay mo, para kang kumakain. Ikaw mismo, kumakain ka mismo yun. So yun nga, yung nangyayari dito
sa world natin ngayon tinitirahan. Yun nga, nakaimbento man yung mga tao ng mga isang machines na kung saan na pwedeng magamit natin. Like for example, itong technology natin na ginagamit niyan, hindi naman tayo hipokrito, hindi naman tayo mga, di ba, na poser or ano na, yung mga hypocrite na anti-technology. Gumagamit nga tayo ng technology ngayon, di ba? Gumagamit tayo ng technology. At in fairness, parang may AI na rin tong si Zoom. Para alam ko may AI na nakalagay dito, oh. Di ba? May AI na rin siya. Eh. So in positive way, pwede mo siyang magamit talaga in, ano, in our quest in life. pwedeng pwede mong magamit yung tools na yan. Okay? Na ito, like for example, yung microphone, invento, di ba? Di ba? Laking tulong niyan para marinig ng mabuti yung ating communication, ang ating usapan. Okay? So, ganun man, kung napa-hyper man nila yung Google, kung paano mag-search o yung paano makagawa ng video na mabilis kaagad, nandiyan na agad in seconds or minutes, gawa na sila ng video na may so-called images na ng mga tao. Pero, ayun nga, wag natin gamitin sa hindi maganda. Diba? Like for example, itong microphone, neutral siya. Kung hindi ko siya ginamit ko siya sa hindi maganda, walang sense yung life mo. Kumbaga, walang sense kasi nonsense lang din naman yung sinasabi mo na or ginamit mo sa hindi maganda, 'di ba? Or yung kahit yung pera, 'di ba? Parang pera lang din eh. Yung pera mo, 'di ba? 'Di ba? Binigyan ka ng pera, pwede mong gamitin siya sa mabuti na ikabubuti. Ganon din naman yung technology. Pero yun nga, huwag tayo mapalin lang na yung pag-usapan kanina na hindi talaga walang soul diyan, walang person diyan sa robot, sa 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 screen mo diyan, nakausap mo si ChatGPT, wala diyan person. May gumawa nung program. Okay? At kilala ko nga yung founder no, ChatGPT. Nakita ko sana kung sino siya. Sila yung gumawa ng program. Di ba? So, ganun lang, yung neutral kasi yung energy, yung material energy. Like yung electricity, neutral yan, na pwede mo siyang gamitin hanggang sa mapailaw mo, mapalakas ng ilaw na, o ano, di ba? Dami. Energy yan eh. Ganon din yung sa technology, yung sa software. It's part of the energy na actually, kaya nga marami ring kumukontra dahil marami ring energy na kinoconsume talaga yung artificial intelligence ngayon, yung AI, yung ChatGPT para mag-generate ng information ng data. Merong 24/7 na gumagana na 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 kumbaga na hard disk. May hard disk din na gumagana, tuloy-tuloy yun. 24/7 na isang malaking factory, di ba? Nag-i-emit ng ano. So ngayon, kung hindi mo gagamitin yung technology na yan in a good way, hindi maganda, di ba? Bad bargain na ngayon eh, bad bargain na, di ba? Parang, di ba, nandiyan na yan eh. Nandiyan na talaga, di ba? So, ibig sabihin, hindi naman tayo, we are not in a perfect world, di ba? Wala tayo sa perfectong mundo na kung saan hindi ka makagamit ng ganito, yan, ng mga walang na carbon footprints, di ba? Na meron talaga. We are trying to minimize naman, di ba? Di ba?
Hindi naman siguro tayo 24/7 ba tayo? Di ba? Sa ChatGPT. Or ano, di ba? Pero yun nga, ang maganda, naturuan tayo ng meditation like pinapractice nila Sir Paul, nila Sir Remster, na okay, may time na kung saan i-focus mo rin yung buhay mo sa meditation. Huwag tayong magpadala sa current ng so-called technology na yan, na nandyan, na nagbo-bombarded sa atin, mga notifications, mga kung ano dyan, na para ma-disturb tayo. Mag-focus din tayo sa tunay nating connection, spiritual connection with the Supreme Being. And meditation, yung mantra meditation, isang way na kung saan it's like you are communicating to God or you are directly talaga nakipag-chat ka. Di lang chat yan. Nakipag-connect ka, call, lahat. Napakabilis yung data na yan at nandyan talaga at maririnig ka. Talaga, di ba? Di ba, Sir Paul? Baka manalidag ka pa. Di ba? Napaka, siya yung may source ng lahat. Yung Supreme Being, siya yung may source ng lahat ng energy na yan. Yung ginagamit natin material energy at yung source ng spiritual energy. So, ayun, tayo ay mga part ng spiritual energy ng God, spirit soul. So, hindi tayo matter. Ginagamit na lang natin yung matter. Okay, so, yun lang. Actually, mahaba pa yung mahaba pa yung tawag dito. Usapan na yan, mga kwento-kwento na yan, siguro next time ulit pag Kasi marami pang mga nangyayari talaga sa society natin na nakakatawa, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Yung iba nadidepress talaga ng gusto kasi hindi alam kung hindi alam kung ano yung buhay, tapos dagdag pa tong nakikita niya sa social media, yung sagot pa ni ChatGPT, mali-mali pala. Iba yung advice eh. Iba yung advice. Di ba, minsan may nangyari hindi, may kwento pala ako, may isang nangyari ba. Yung 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 isang babae, nag-break sila nung kanyang partner, no? Nag-break sila nung kanyang partner. Yung babae, break sila parang tapos hindi ko alam kung gaano ka totoo, pero may ganung kwento na parang umihi na siya ng sorry dun sa babae. Siyempre, ang ginawa ng lalaki, nag-chat GPT muna siya kung ano magandang sabihin. Paano sabihin dun sa babae? Diba? Nag-ano muna siya, nag-search siya. Ano bang ito? Kasi yung ng babae ko yung partner ko, mahilig sa iba yung ito yung kinagagalit niya, ganyan. So, nag-advise din si ChatGPT o So, nung lumapit na siya, pumunta na siya, nangingin siya ng sorry, tapos ang dami niyang sinabing mga gandang words. So, nalaman na lang, ang ganda, na siya, no? Na yung babae, parang, ang ganda naman ang sinasabi. Tapos maya-maya na-discover ng babae, chinat GPT lang pala. yung kanyang, yung kanyang, yung kanyang, tawag yun, response or kanyang mga magagandang sinabi dun sa kanyang partner. So, ayun, hinampas yata siya. Hinampas yata siya ng kanyang partner. Kala ko ba okay na parang biglang, dahil siyempre, pag sinabing galing mo sa chat GPT, hindi galing sa puso, di ba? Hindi galing sa puso, di ba? Hindi galing sa puso. Parang, kumbaga akala niya solve na yung problem, di ba? Kaya may solve na yung problem. Pero, yun pala, nadagdagan lang ulit. Ayun. Ikaw ni, kayo baka meron pang nakalimutan. I think malinaw naman na Oo. dapat sa tulong lang, like
tulong lang talaga sa like tools, 'di ba? Sa pagpapadali ng mga trabaho ang gamit ang maayos Oo. na gamit ng AI. And beyond that, um if you are seeking for real answers, if you want real intelligence, if you want real peace, and dito po ang Timeless Diva Project. Message na lang po kami. Meron po kami mga upcoming events, sir. Yes, Yeah, let's meron. invite them for our Meron. upcoming camp. Yes, meron kaming upcoming well-being camp experience this coming November 22, 23 dito lang sa May Angat. Check niyo yung Facebook page namin, Timeless Diva Project. Ang magandang experience 'yan. Ma-experience niyo kung ano yung life ng isang kumbaga lumayo muna sa isang magulong society at nag-associate, nag-gather na kung saan yung isa lang yung purpose, magkaroon ng peace of mind, di ba? Magkaroon ng real connection with the Supreme and connection din sa ibang tao, di ba? Ibang living entity. Ibang vibes yun. Yes. Ibang vibes talaga. At marami kang matutunan ng mga life's lessons ba. Tapos ibang environment siya kung saan talagang ma-rejuvenate ka o ma-refresh ka, ma-reset. Yung sinasabing reset, 'di ba? Gusto mo ng reset? Try mo doon sa Timeless Diva Project, at least doon start ka ng reset mo muna. Then, 'di ba? Ang ganda ng experience. Try nyo. Ano yun, a very practical na process ang tinuturo doon na pwede mo i-apply pag uwi mo sa bahay. At hindi mo makikilimutan yung sayang experience mo doon. Okay. Yun, Yes. November 22, 23, dito lang sa May Angat. Overnight lang siya, overnight. So again, on November 22 to 23, let us disconnect from AI and connect in real life. So Yes, sana po yes. makapunta kayo. And so for now, we would like to thank our guests. Yes. Of course, Sir Ramster, thank you for making the time. And Sir Paul, maraming salamat po for sharing wisdom for tonight. Thank you, sirs. Thank you, Sir Paul. Thank you, Ramster. Thank you, Nini. Thank you. Thank you, Sir Lou. So that's been Timeless Diwa Talk for today. We'll see you on the next one. Post lang po namin ulit sa page namin when the next talk will be. So sana po manood kayo ulit. Thank you po sa lahat. Thank you. Thank you po. Good night. Good night. Bye.